angels ay nagwo-worship din doon sa langit. Tayo na mga servant ng ating Panginoon, magwo-worship din tayo today. Amen. At patuloy nating ipaparamdam sa Panginoon yung ating adoration, yung ating mga worship, yung ating mga hearts ay patuloy nating i-inline sa heart ng Panginoon today. Sapagkat ang Diyos, tunay, siya ay napakabuti at ninanais niya na tayo na kanyang mga anak ay magpuri sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Na tayo na kanyang mga servant ay maipakita natin sa Kanya na mahal natin ang ating Panginoon, na kailangan natin ang ating God. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Before the Lamb of God and sing all the saints and angels they bow before your throne, all the elders, all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. Yes, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Yes, you are. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things, Lord. You deserve the glory. All the same. All the saints and angels they bow before your throne.
Let this song be our worship to you. Hallelujah. Sa ganun, Panginoon, Ikaw ang patuloy na mataas. Ikaw ang mapapurihan. Hallelujah. Psalms 110, verses 1 to 4. Praise the Lord. Yes, give praise, O servant of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord now and forever. Everywhere from east to west, praise the name of the Lord. For the Lord is high above the nation. His glory is higher than the heavens. Hallelujah. We will continue to praise our Lord. Amen. We will continue to praise our Lord. Hindi tayo titigil. Patuloy nating ibibigay sa ating Panginoon ang nararapat na papuri sa Kanya. Hindi tayo mananawa. Hindi tayo magsasawa na purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya, church, sa umagang ito, let's give our worship nagmumula sa ating mga puso. Hallelujah. Let's give a worship to the Lord. Hallelujah. Let's sing. Night and day, let incense arise. Day and 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 night. Patuloy ka naming papupurihan sa anumang sitwasyon ng aming mga buhay.
Day and night we will continue to praise the name of the Lord. Hallelujah. Lord, this is our worship. This is our song. This is our prayer. Nawa ay patuloy kang kumilos sa bawat isa sa amin. We thank you and we love you, Lord. In the name of Jesus. Let's all say amen. Amen. Hallelujah. Muli po, magandang umaga sa bawat isa. Sige nga po, sabihin natin sa ating mga kapatid, ako'y nagagalak na makita ka ngayong umaga. Yes. We are one in the band of love. We are one in the band of love. We have joined our spirit with the Spirit of God. We are one in the band of love. We are one in the band of love. We are one in the band of love. We have joined our spirit with the Spirit of God. We are one in the band of love. Let us praise. Let us praise Jesus Christ, God's Son. Praise Him now for the word He's done. Let us join our hands that the world may know we are one in the band of love. Let us praise Jesus Christ, God's Son. Praise Him now for the work He's done. Let us join our hands that the world may know we are one in the band of love. Let us join our hands that the world may know we are one in the band of love. Let us join our hands that the world may know we are one in the band of love. Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon. Bigyan natin siya ng malakas na palakpak. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Patuloy nating papupurihan ang ating Panginoon. Amen! Sa mga mabuting ginawa ng Diyos para sa atin, sa kanyang pag-ibig na patuloy niyang binigay sa atin, karapat dapat na papurihan ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Praise! Hallelujah! When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on a solid ground. Woo! Yes! Praise the Lord! When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think
utmost when I think about the Lord. How He picked me up and turned me around. How He placed my feet on a solid ground. It makes me want to shout. Woo! Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Listen pa, when I think how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on a solid ground, makes me want to shout. Hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout. Hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Listen pa. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout. Yes, thank you, Lord. Thank you, Jesus, for what you've done to us. Hallelujah. Yes, hallelujah. We give you praise, we give you honor. Hallelujah. Lord, sa umagang ito, we want more of you, O God, and less of us. Hayaan niyo, Panginoon, na ma-experience namin ang inyong presence. Ma-experience namin, Panginoon, ang inyong power today. Hallelujah. Ninanais namin, Panginoon, na Ikaw, O God, ay makapiling namin. Ikaw, Panginoon, ay mapapurihan namin, O God. Yes, Lord. Praise you, God. Praise. There's no one like you, Lord. The name of Jesus is greater. Yes, God. The name of Jesus is stronger. The name of Jesus is high above all things. The name of Jesus. The name of Jesus is bigger. The name of Jesus is power. Name of Jesus is power. Name of Jesus is High above all things. There's just something
something about the name of Jesus. There's just something about the name of Jesus. Jesus, name above all names. Healer, the one who takes all pain. Savior, risen from the grave. Your name is Jesus, Lord over all. Jesus, Jesus, name above all names. Healer, the one who takes all pain. You must save, Lord. Your name is Jesus, Lord over all. The name of Jesus brings healing. The name of Jesus brings freedom. The name of Jesus is higher above all things. The name of Jesus is victory. The name of Jesus is victory. The name of Jesus has saved me. The name of Jesus is high above all things. There's just something about the name. There's just something about the name of Jesus. There's just something about His name. Yes, God, the
Jesus' power. The name of Jesus brings healing. The name of Jesus. The name. Let's call upon the name. Let's call upon the name of Jesus. We sing Jesus. Hallelujah. Jesus, name above all names. Healer, the one who takes all pain. You're my Savior, risen from the grave. Your name is Jesus, Lord over all. Jesus, Jesus, name above all names. Healer, the one who takes all pain. Savior, risen from the grave. Your name. Yes, we will sing the name of Jesus. Let's shout the name. Jesus, Jesus, hallelujah. No other name like Jesus. No other name like Jesus. Jesus, no other name. Let's sing Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Lord. No other name like Jesus, Jesus. Yes, This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SBB Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Isa pong babae na nagngangalang Catherine Switzer ang sumali sa Boston Marathon noong year 1967. Isa po itong kakaiba para sa mga nung panahon na yon, kasi wala pang kahit isang babae na officially ay tumatakbo sa Boston Marathon nung panahon na yon. Nag-sign po siya, nagamit ang kanyang initials. Sa halip na yung buo niyang pangalan, ang inilagay niya ay K.V. Switzer. So hindi napansin ng mga organizers na siya pala isang babae. A few miles into the race, napansin ng mga officials na merong babaeng tumatakbo. So isa sa mga official na to ang pumunta doon mismo sa race, hinablot siya, at iniaalis siya dun sa race. Kaya lang yung coach niya at saka yung teammates niya, pinagtanggol siya. Pinalibutan siya at tumakbo na kasama niya hanggang sa sila ay makatapos ng race na yon. Yung isang sandaling puno ng takot
ay naging isang sandaling puno ng kasaysayan. Isa po itong napakagandang history. Isang paglalakad, isang pagtakbo, isang journey na nagbago ng lahat. And from then on, tinanggap na ang mga kababaihan para sa Boston Marathon. That's exactly what happens kapag tayo po ay lumalakad kasama natin si Jesus. Kapag narinig po natin ang panawagan ni Jesus Christ na walk with me, sigurado tayo that it will be a journey of change. Tayo pong lahat ay tumayo. Sabay-sabay nating basahin ng malakas ang Luke 24:13 hanggang 15. Kapag nanawagan si Jesucristo sa atin na lumakad tayo na kasama niya, it will be a journey of change para sa kanyang mga anak. Let us all say yes sa panawagan ng Panginoon na yan. Let's pray. Heavenly Father, naririto po muli kami sa iyong harapan sa oras na ito. Bagamat masama ang panahon, eto kami, Panginoon, nagnanais na makarinig ng iyong banal na salita. Kaya puspusin mo kami, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu. Patuloy kang mangusap sa amin at hayaan niyo po, Panginoon, na ang mga salita mong ito ay patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan sa aming pagtakbo na ito, sa aming buhay Kristiyano. Nakasama ka. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Katulad po ni Catherine, ang dalawang disciples on the road to Emmaus ay nag-start ng kanilang journey. Discouraged sila, confused sila, trying sila na ilayo yung sarili nila from the pain. Pag nakikita nila yung mga kasamahan nila, pag nakikita nila yung Jerusalem, nararamdaman agad nila yung sama ng loob, yung pain, yung problema. Pero habang naglalakad sila papalayo sa Jerusalem, nilapitan sila ni Jesus. Akala nila isang stranger. Nilapitan sila ni Jesus not to push them away, kundi para samahan sila, akayin sila sa journey patungo sa pagbabago. Doon sa walk nila with Jesus, yung disappointment nila nag-turn into discovery. Yung confusion na meron sila, naging maliwanag, naging clear sa kanila. At yung desperation nila, it turned into burning hearts. Kapag si Jesus Christ nga po ay nag-walk beside us, kahit yung mga most ordinary road, pwede itong maging path that changes everything. Katulad nung karera ni Catherine Switzer, ang buhay po mismo natin bilang mga Kristiyano ay isang mahabang paglalakbay. Puno ng mga bagay na hindi inaasahan nating mangyari. Puno ng mga sorpresa, puno ng pagbabago. Ang mahalaga ay hindi kung gaano ka kabilis tumakbo o kung gaano ka katatag. Ang mahalaga, sino ang kasama mo sa pagtakbo. Ito pong background ng passage na binasa natin. Pag inilagay natin yung sarili natin dito sa dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus, mahirap po talaga yung pinagdadaanan ng mga alagad na to. Halos lahat ng mga alagad nawala, nagtago, nanghina, sumuko, bumalik sa mga dati nilang trabaho. After the death of Jesus Christ, malungkot silang lahat, natatakot silang lahat, nagkalat silang lahat, defeated ang feeling nila. Tumakbo ang lahat paatras, papalayo kay Jesus Christ. Wala na silang sense of mission or purpose. Kailangan nila badly ang presence ni Jesus Christ. Yung comfort na may ibibigay ni Jesus Christ, yung direction na may ibibigay ni Jesus Christ. Kaya nga po sa verse 13, dalawang disciples ang naglalakad papunta sa Emmaus, away from Jerusalem, away from the city of promise, from the city of blessing, from the city of God's presence. Ang Emmaus po, ang Hebrew po name nito, ang meaning ay isang small, obscure, almost forgotten place. Nakalimutang lugar. Isang maliit, kakaibang lugar. Na-mention lamang po ang Emmaus sa Luke 24.
Ang ibig sabihin nito sa Hebrew ay despised. Ito po is about 6 to 7 hour walk by foot kung maglalakad ka from Jerusalem. Picture ng mga tao na umaalis away from their purpose, from the promise na natanggap nila kay Jesus Christ. Papunta tong dalawang alagad nito sa lugar na walang saysay, hindi sikat. Isang lugar na puno ng disappointment. Bakit? Bakit sila umaatras? Bakit sila pabalik doon sa dati nilang buhay? Kasi po, masyado silang nag-expect. At yung nakuha nila ay hindi nakaabot doon sa so much expectation nila, kaya para sa kanila, it was a heart-breaking season. Panahon ng panlalamig ng pananampalataya. Papalayo na ng papalayo ang pag-asa sa kanila. Puno ng disappointment, puno ng despair. Sa verse 21, ang sabi ng dalawang alagad, we had hope. Yung mga salita nilang ito, nagre-reveal lamang na talaga namang wasak na yung kanilang mga pangarap sa buhay. Yung pangarap nila na gagawin ni Jesus Christ para sa kanila at nawawala na lang kanilang pananampalataya. Ang journey po na ito ay nag-start in disappointment. Madali kasi po masira yung pag-asa ng isang tao. At kapag nasira na ang hope, mahirap na itong maibalik. Nawalan ka na ba ng pag-asa? Di ba minsan nakakatakot na ang umasa kasi baka masaktan ka lang ulit. Ito pong Emmaus duo na to, itong dalawang ito, nag-ano na sila ng isang wall na ipinalibot nila sa kanilang puso, walls of hopelessness and fear. Kaya nga sabi nila doon sa verse 21, we had hoped. Meaning, wala na silang ine-expect ngayon. Once nag-e-expect sila, kasi had yung word nila, dati nag-e-expect sila, pero ngayon, wala na yung pananampalataya. Nakaka-relate ka ba? Tanungin mo nga yung katabi mo, naramdaman mo na ba yan? Yung parang wala ng sense na mag-pray, parang wala ng purpose na magpatuloy. Bakit sila ganito yung nararamdaman? Kasi lumalakad sila papalayo from the promise of the Lord. Naglalakad sila papalayo from yung mga blessing ng Panginoon, doon sa presence ng Panginoon. Ang reasoning nila is reasoning na wala nang pinagkaiba sa isang natural man. Naghahanap sila ng sagot the wrong way. Ang isipan nila hindi na founded sa salita ng Panginoon. Binulag na sila sa spiritual truth na meron sila. Hindi ba ganito din tayo minsan? Nagsasalita tayo, nagpa-process tayo sa isipan natin, ina-analyze natin yung mga bagay-bagay, pero hindi natin inilalagay yung salita ng Panginoon doon sa lahat ng ating mga plano. Kaya wala pa rin kapayapaan, kaya nagiging magulo. Walang tunay na sagot. Yes, makakatulong ang mga kaibigan, makakatulong ang mga support groups, pero without the foundation ng Scripture, at wala yung fellowship, yung presence ng Panginoon sa buhay natin, they will always fall short. Mararamdaman mo, laging kulang. Dahil binulag na, dahil na-discourage na, puno na ng takot sa mangyayari sa kanila sa kinabukasan, sa future, dahil nadala na sila ng kanilang feelings, nalimutan na ng dalawang alagad na to ang pangako ng God. At habang lumalayo sila, para makaiwas sa pain, eto si Jesus, nilapitan sila, sinamahan. Sabi sa verse 15, as they talked and discussed these things, Jesus himself suddenly came and began walking with them. Sinamahan sila ni Jesus Christ nung time na broken sila. Hindi naghintay si Jesus Christ na maging perfect yung dalawa niyang alagad. Sa halip, nakisabay si Jesus Christ sa pagdurusa ng dalawa. Nakisabay siya sa paglakad ng dalawa para hindi manatiling nagdurusa yung dalawa kundi magkaroon ng healing. Alam mo ba na kapag durog na durog ka na,
kapag wasak na ang puso mo, always remember, Jesus is standing near you. Hindi siya malayo, andyan lang siya. He is walking beside the broken. Nakikinig, nagmamahal, naglilid sa iyo back upang magkaroon ka ng pananampalataya. Sabi nga ni Johnny Erickson Tada, when we are in the darkest of valleys, that's when we learn that the shepherd is always near. Minsan nga kinakailangan pa ang isang Kristiyanong magdanas ng mga ganitong yung feeling natin broken na broken tayo kasi doon natin mas madalas nararamdaman na malapit sa atin ang Panginoon. Dahil ang totoo po, si Jesus Christ, lagi siyang malapit sa mga broken-hearted. Hindi para i-judge tayo, kundi para magkaroon ng healing. Kadalasan po, ang mga heartbreaking experiences na to nangyayari kapag hindi natin nakukuha yung mga pinapangarap natin, yung mga minimithi natin. At pag nangyari ito, mas madalas, hindi natin nakikita, hindi natin nararamdaman, hindi natin napapansin na Jesus is walking beside us pala. Hindi lang natin nakikita, hindi lang natin nararamdaman. Kaya nga ang sinasabi po ni Charles Spurgeon, when we cannot see His hand, we must learn to trust His heart. Magtiwala ka sa Panginoon, sa puso ng Panginoon, mahal ka pa rin ng Panginoon at hindi ka niya iiwan. Dahil ang gamot po, ang cure for a broken heart ay hindi distraction. Hindi yung, ay mamamasyal ako para ma-distract naman ako, maalis yung mga isipin ko sa buhay. Ang cure para sa isang broken-hearted person ay direction from the Lord. Kaya ang solusyon, isamang paglakad si Jesus, one step at a time. At ito po yung magiging isa sa pinakamagandang lakad natin in history ng ating mga buhay. So verse 16, sabi doon, they were kept from recognizing Him. Bakit? Bakit hindi nakilala ng dalawang alagad na to yung 3 taon nilang kasama na si Jesus Christ? Dahil po masyado na silang preoccupied with grief. Kaya hindi na nila nakilala yung kasama nila na si Jesus na pala mismo kasi malungkot sila at ang iniisip nila ay ang kanilang mga problema. Minsan kapag masyado na tayong nagugulumihanan, masyado ng gulong-gulo sa lahat, masyado ng andami ng ating mga iniisip, masyado na tayong problemado, gulong-gulo na sa mga pangyayari, palubog na tayo ng palubog, hindi po natin napapansin na kasama pala natin si Jesus Christ, kaya lalong tumitindi tuloy yung problema dahil papalayo tayo ng papalayo kay Jesus na natatanging solusyon na meron dapat tayo. Verse 17, He asked them, what are you discussing so intently as you walk along? Nagtanong si Jesus Christ. Merong someone na concerned sa kanila, isang stranger. Kaya itong dalawa nagsimulang magkwento ng kanilang sad story sa isang taong handang makinig. Diba? Ang sarap magkwento sa isang taong hindi nagbabat-in dun sa mga kinikwento mong problema. Isang tao na handang makinig at handang umintindi. Si Jesus Christ, ang bait-bait niya. Ang buti-buti niya. Napaka-compassionate talaga ni Jesus Christ. Doon sa haba ng sinasabi ng mga alagad, na para pang dinadown si Jesus Christ, wala ka palang alam eh. Ginaganon siya. Pwede niyang sabihin na, you of little faith. Pero hindi niya sinabi. Pwede niyang pagalitan yung dalawa pero hindi niya sinabi. Instead, nakinig siya sa dalawa before siyang magsalita. Kinomfort niya itong dalawa na to before niyang i-correct ang dalawa. Ang katotohanan po, hindi tayo iiwanan ni Jesucristo on the road of despair. Sabi nga ni Corrie ten Boom, when you're too weak to walk, He carries you. Pag hirap na hirap ka na sa paglakad, pag gumagapang ka na sa paglakad, mararamdaman mo, Jesus is carrying you. Kapag broken na ka na,
o ang isang tao ay maraming problema, hindi po nila kailangan yung mga fancy advice. Hindi nila kailangan yung litanyang yung sasabihin mo sa kanila. Yung ang dami nating sinasabi na ganito din yan ganito ang gawin mo. Ako ganyan din Hindi. Ang kailangan ng mga tao na broken-hearted at problemado ay isang listening ear and loving presence. At ito po ang itinuturo ng passage natin ngayon. If you are walking with Christ, dapat matuto din tayong magmahal ng mga tao the way Jesus did. Let us walk beside them first. Bago natin sila i-lead doon sa lugar at sa pananampalataya na magkakaroon sila ng panibagong pag-asa. Kasi alam mo, sa sarili mo, kaya mo to gagawin, ikaw din, di ba? Pinagdaanan mo na rin yung pinagdaraanan ni kapatid. Once in your life, meron kang heartbreaking season. Pero sinamahan ka ng God, di ba? Hindi ka iniwan ng kapatiran. Andyan ang church, inunawa ka, naghintay, nagmahal at niyakap ka. Kaya, let us love people the way Jesus loved them. Kaya ka nandito ngayon at nagpapatuloy ng paglakad mo kasama ng Panginoon kasi merong kapatid na nakinig sa iyo. Until na dumating ka sa point of a heart-searching reason. Nangyari ito kasi si Jesus nakinig. At sa bawat pakikinig ni Jesus Christ, after niyang makinig, magsasalita siya, nakita tuloy nung dalawang alagad yung katotohanan. Nagkaroon sila ng pag-uusap at nagkaroon sila ng paliwanagan. Sa verse 18, nagulat si Cleopas, yung isa sa mga alagad. Bakit walang kaalam-alam ang stranger na ito sa lahat ng nangyayari? Sabi nila, parang ikaw lang ang walang alam. So verse 19, sabi ni Jesus Christ, what things? Sumagot sila, the things that happened to Jesus, the man from Nazareth. He was a prophet who did powerful miracles, and he was a mighty teacher in the eyes of God and all the people. Notice natin yung sagot ng dalawang alagad, he was. Ang sagot nila, hindi he is. He was. Nagsasalita sila in the past tense, meaning para sa kanila, si Jesus Christ hindi na relevant sa present life nila. Iniwan na nila ang Jerusalem. Iniwan na nila yung dating buhay nila na tagasunod ni Jesus Christ. Yung dati nilang na-experience na great things kay Jesus, history na lang yon para sa kanila. Wala na sa kanila si Jesus. Akala nila they were all alone. Yung cross para sa kanila, negative na ang dating. Isang tragic end. Wala nang glorious victory. Ganon din naman minsan ang mga anak ng Panginoon. Pag dumaranas tayo ng pagsubok, at maaalala natin yung mga nangyari sa atin from the past, parang wala nang dating. Pag maaalala at maririnig natin yung mga testimonies na ginawa ni Jesus Christ before, hindi na nagbibigay wala nang ring sa ating mga isipan. Hindi na nagri-ring. Yung bang kinikwento natin, dati, nagmi-minister ako sa Panginoon. Dati, ganito ako kalapit sa Panginoon. Dati, ang prayer ko, ang haba-haba mag-pray. Ang tanong, kumusta ka na ngayon? Totoo pa rin ba si Jesus sa iyo ngayon? Hindi lang sa isip, kundi sa buhay mo mismo? Are you still walking with Jesus? Madalas kasi sa buhay natin, naiit sa pera na natin ang presence ng God. Bakit? Dahil sa routine? Dahil sa work? Dahil pagod? Dahil may problema? Dahil merong emotional pain? Dahil merong financial strain? Dahil merong mga broken dreams? Kaya po lalong nawawala ng saysay ang ating mga buhay dahil hinahayaan natin na agawin yung pwesto ni Jesus Christ na mga problema na dinadanas natin. Pero ang story po na ito ay nagre-remind sa atin that Jesus is still there.
Siya yung unseen stranger na naglalakad kasama natin, nakikinig sa atin, and ready to reveal Himself to us. Talagang binuksan niya yung scripture eh. Talagang pinaliwanag niya yung scripture dito sa dalawang alagad sa verse 27. Jesus took them through the writings of Moses and all the prophets, explaining from all the scriptures the things concerning Himself. Na-imagine niyo ba? Yung greatest Old Testament Bible study in history, si Jesus Christ mismo ang nagturo sa dalawa lang na audience niya habang sila ay nasa kalsada. Isa itong journey kung saan dinala sila ni Jesus Christ mula dun sa confusion nila na nangyari sa Calvary, binigyan niya ng clarity sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Binago ni Jesus Christ yung tingin ng dalawang disciples na ito sa suffering, na pag tinitingnan kasi nitong dalawang alagad yung cross, ang tingin nila suffering, at binigyan sila ni Jesus Christ ng purpose. Binigay at pinaliwanag ni Jesus yung Old Testament picture ni Jesus Christ, the Savior. Doon nila naintindihan na lahat ng nasa Old Testament, yung symbols, yung stories, yung prophecies, ay nagtuturo palang lahat kay Jesus Christ. Nalaman nila na relevant pa rin pala ang Old Testament. Kasi minsan may mga nagsasabi nga, wala na yan, di na uso ang Old Testament. Para sa dalawang alagad, pinaliwanag ni Jesus Christ, mahalaga ang Old Testament kung gaano kahalaga ang New Testament. Pinaliwanag ni Jesus Christ mula pa sa pagkakasala ni Adam and Eve, may pangako na ang seed of the woman ang dudurog sa ulo ng ahas. Nakalagay po yan sa Genesis 3:15. Yung larawan ng tagumpay ni Jesus Christ sa cross, na dudurugin niya sa oras na yon ang ulo ng kaaway. Sa buhay ni Abraham, ni Joseph, pati na yung Exodus ng Israel, pinapakita po dito yung pattern of death and resurrection ni Jesus Christ. Nung itaas ni Moses yung tansong ahas, larawan po ito ng pagkakapako ni Jesus Christ sa cross. Sa John 3:15, sinasabi doon na ito ay para sa kaligtasan ng lahat ng mananampalataya. Sa prophecy na binibigay ni Isaiah, si Jesus Christ yung suffering servant. Magdaranas siya ng hirap, mamamatay siya, muling mabubuhay para iligtas tayo. Everything about the Old Testament pointed to Jesus. Kaya nagkaroon ng isang heart-searching reason. Ito ay isang journey that opens their understanding. Si Jesus Christ, niredefine niya yung pain na nararamdaman ng mga alagad. So verse 26, sabi niya, hindi nga ba si Jesus yung dapat mag-suffer ng lahat ng bagay na ito and then enter His glory? Ipinakita, ipinaliwanag, ipinadama sa kanila na ang cross ay hindi pagkatalo. It was God's plan. Yung inaakala ng dalawang alagad na to na sumira at tumapos sa pag-asa nila, sa future nila, was actually the source of their redemption. Minsan inaakala natin yung mga bagay na nangyayari sa atin, ito na yung katapusan natin. Pero kung hahayaan natin si Jesus to walk with us, kapatid, ito ang simula ng isang magandang pagbabago. Sa 2 Corinthians 5:19, it says, God was in Christ reconciling the world to Himself, no longer counting people's sins against them, and He gave us this wonderful message of reconciliation. Yung cross ng kahihiyan and suffering para sa nakararaming alagad, dapat pala ang tingin nila doon is cross of redemption para sa lahat ng naniniwala at nananampalataya. Ang change po, ito po ay possible kung tayo ay matututong makinig. Makinig and listen well. Ang tanong, is your heart searching for a reason?
Ang transformation po ay nangyayari kapag inaalaw natin si Jesus na i-explain sa atin through His walk with us na yung pain na nararanasan natin, ipapaliwanag yan ni Jesus Christ through the Scripture. Ang salita po ng Panginoon, kaya nitong magpalitan yung mga despair natin into discovery. Kaya nitong i-turn yung mga doubts natin into deeper faith with Him. Kapag narinig mo ang teaching ni Jesus Christ, katulad ng dalawang alagad na to, merong hunger, parang gusto pa nilang makinig. Kaya na-lead itong dalawang alagad na to sa next experience, which is a heart-burning passion. Yung presence ni Jesus Christ, yung coldness, naging isang commitment para sa dalawang alagad. Nagkaroon ng discovery and determination. Sabi nga ni John Wesley, when Christ is truly present, the heart cannot help but burn. Hindi mo talaga mapipigilan yung burning heart na yan kapag ka yung presence ng Panginoon ay nasa buhay mo. Yung 6-hour journey ng dalawang alagad na to from Jerusalem to Emmaus, parang 5 minutes na lang sa kanila kasi nag-enjoy sila sa pakikinig ng sinasabi ni Jesus Christ. Na-captivate sila ng conversation nila with Jesus Christ at nakalimutan na nila na meron pala silang problema. Nakalimutan nila na nanghihina pala sila. Sa verse 28, sabi doon, Jesus acted as if He were going on. Tinetest si Jesus Christ yung hunger ng dalawang alagad, kung gugustuhin pa rin ba nilang makinig at makipag-fellowship sa kanila. Bakit ganon? Kasi po, hindi kailanman ifo-force ni Jesus Christ ang sarili niya sa atin. He waits to be invited. Kinakailangang i-invite natin si Jesus Christ to walk with us bago siya mag-walk with us. So verse 29, they urged Him strongly, stay the night with us. And Jesus did. Ang change po ay nangyayari from closeness of relationship. Kapag in-invite natin si Jesus Christ to stay, yung presence niya ang magtatransform sa atin ng mga ordinary things na nangyayari sa buhay natin into the divine. Fellowship with Jesus ang nag-i-ignite ng ating pananampalataya, and the closer we walk with Him, the hotter our hearts burn. Ang journey natin with Christ, kung mananatili tayong close with Him, walking close with Him, ang mag-i-ignite ng ating mga puso. Ang ignition po na to ay nagsisimula from closeness. The more time we spend with Jesus, the more our hearts will burn. Magbe-burn ito with passion and understanding. Ang lahat po ng genuine encounter with Christ, nagsaset ng ating mga soul in fire. Kaya nga po yung sa Book of Revelation, sa 3:20, makikita natin at maririnig yung words ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus doon, "Look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will share a meal together as friends." Ito pong verse na to ay idrinowing ng famous painter na si William Holman Hunt. At ito'y naging napakasikat na painting na ginaya na rin ng iba. Si Jesus was knocking at a door. Pero kung papansinin natin yung door, puno ng halaman sa labas, ang daming mga dawag, at wala itong handle sa labas. Pintuan na walang handle. Kaya po iisipin natin, nasan yung handle ng pintuan nito? Malamang ang handle na ito ay nasa loob. Kasi hindi ni Jesus Christ ifo-force ang sarili niya na buksan ang pinto para sa atin. Tayo mismo ang magbubukas. At yan po yung situation ng dalawang alagad na ito na patungo sa Emmaus. Sa verse 28, sinabi doon that Jesus acted as if He were going on. Isa itong test para makita yung mga disciples kung meron ba silang appetite for the things of God. Kung naghahunger pa rin ba sila, kung gusto pa rin ba nilang makinig. And they did.
Hindi ipipilit ng God sa iyo ang salita niya, katulad sa dalawang alagad na to. Hindi niya ipipilit sa iyo yung work niya. Hindi niya isisiksik sa atin yung kalooban niya sa atin. Maghihintay ang Panginoon para tanggapin natin siya. Reminding us always na if susundin natin siya, that is for our own good. Yun yung best na mararanasan natin. Sa verse 29, but they begged him. Ito yung hinihintay ni Jesus Christ. Yung invitation ng dalawang alagad. Ito ang hinihintay ni Jesus Christ, yung invitation mula sa atin. Ready na si Jesus umalis, pero nahuli na kasi ni Jesus Christ yung puso nila, yung attention ng dalawang alagad. Kaya sila ay nag-break ng bread. Nag-communion sila. Silang tatlo. Sa history po, o sa Bible, kapag nagbe-break ng bread, yung kasama mo at ikaw, ang ibig sabihin nito, merong unity, merong fellowship, merong one mind with the group. Iisa yung iniisip nila, iisa yung damdamin nila. Tinatandaan nila o inaalaala nila yung significance of the cross. Yung dati sa paglalakad nila, before na makarating sila sa Emmaus, ang sinasabi nila, iiwanan na namin yung cross. Ayaw naming makita yung cross. Pero ngayon, nagko-communion sila, inaalala nila yung ginawa ni Jesus Christ sa cross, at pinoproclaim na nila yung gospel. So verse 30, He took bread, blessed it, broke it, and gave it to them. Habang sila ay kumakain na magkakasama, united, nagkakasundo, nagkakaisa, si Jesus Christ mismo ang nag-break ng bread. And in that moment, dahil magkakalapit na sila, dahil nagkakaisa na sila sa puso at damdamin at sa isipan, saka nila nakita yung nail-pierced hands ni Jesus Christ. Saka nabuksan yung kanilang mga mata at na-recognize nila si Jesus Christ. Alam mo ba, na kailangan talaga ng isang Kristiyano na magkaroon ng close relationship with the Savior bago mamulat ang isipan mo, bago mamulat ang iyong mga mata sa mga ginagawa at gagawin pa ng Diyos sa buhay mo. Kaya natin minsan hindi napapansin ang pagkilos ng Panginoon kasi nga, tayo po ay hindi nagiging close sa Kanya. At sa pagkakataong yon, nung makilala na ng dalawang alagad si Jesus Christ, He vanished. Hindi dahil sa gusto ni Jesus Christ iwanan yung dalawang alagad. Tinuturuan lamang ni Jesus Christ ang dalawang alagad na to at pati na tayo na dapat lumakad tayo by faith and not by sight. Sa 2 Corinthians 5:7, for we live by believing and not by seeing. Sinasabi lamang ni Jesus Christ, mga anak, 3 years ko na kayong kasama. Matuto kayo na mamuhay at sumunod sa akin kahit hindi niya ako nakikita. If we will only believe, kapatid, kasama pa rin natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng Holy Spirit. Sa worship natin, sa pagsunod natin sa Kanya, at sa pagko-communion natin, kasama natin si Jesus Christ. They said to each other, didn't our hearts burn within us as He talked with us on the road and explained the scriptures to us? Nagkaroon na ulit itong dalawang alagad na to ng sense, yung saysay sa buhay nila. Yung desperation nila, ngayon, masaya na sila. Yung confusion nila, napalitan ng conviction. Kinakailangan po nating lahat ng isang heart-burning experience, hindi ng mga pwede nating idagdag sa buhay natin, kundi kailangan natin ng grace of our Lord Jesus Christ para muling mabalik yung init ng paglilingkod natin. Kapag ang Holy Spirit po ang nag-set ng fire sa puso natin, everything will change. Sabi sa verse 33, and within the hour, they were on their way back to Jerusalem. Tayo agad itong dalawang alagad na to nang mawala si Jesus Christ sa kanilang harapan. At bumalik sila at once to Jerusalem. Meron na silang heart-burning passion.
Yung lugar kanina na gusto nilang iwanan ng Jerusalem, ngayon, nagmamadali na silang bumalik. Masayang-masaya na sila, punong-puno ng buhay, punong-puno ng pag-asa. Dahil na-encounter nila si Jesus Christ. Kapag na-encounter natin si Jesus Christ, you can't keep it to yourself. Hindi mo pwedeng sabihin na encounter ko si Jesus Christ, akin lang yon. Hindi ko pwedeng i-share. Kapatid, kung ma-encounter mo talaga si Jesus Christ, kung mag-walk ka kasama ni Jesus Christ sa buhay Kristiyano mo na to, you can keep it to yourself. Hindi mo yan kayang itago. Lalabas at lalabas yan. Babalik ka to the place of promise. Babalik ka to the place of presence. Babalik ka sa purpose mo. At yan po yung final stage of change. From heart burning to heart sharing. Nagkakaroon tayo ng isang heart sharing mission. Ito yung nangyayari kapag na-encounter natin si Jesus Christ ng totoo. Sobrang encouragement, sobrang sigla. Sabi sa verse 33, they rise immediately and return to Jerusalem, the same road they had left in despair. Yung sorrow nila, naging testimony na nila ngayon, na kanina nanghihina kami, pero ngayon malakas na kami. Yung silence nila with Jesus Christ, nung nakikinig sila kay Jesus Christ ngayon, kaya na nilang i-share at i-witness. Ito po yung heart-sharing mission. Isang journey that will send us back with purpose. Sabi nga ni Dwight L. Moody, those who truly meet Christ cannot stay silent. Testimony is the echo of transformation. Kung tunay na nakilala mo si Jesus Christ, kung tunay that you are walking with Him, makikita yan sa transformation na meron ka. Magbabago at magbabago tayo. Sabihin mo sa katabi mo, kaya magbago ka na. Ang encounter natin kay Jesus Christ ay magli-lead to action. Mag-overflow yung pagbabago sa buhay natin from glory to glory. Magmi-mission talaga tayo, lalabas tayo. Hindi lang yung sharing ng salita natin, kundi yung sharing ng buhay natin para sa ikaw-glorify ni Christ. Verse 34, they can't help but tell others, the Lord has really risen. Hindi nila ma-contain yung sarili nila. Talagang pinagsabi nila sa lahat. Kapatid, walking with Jesus leads to sharing Jesus. Kung tunay na tayo'y lumalakad kasama ni Jesus Christ, isi-share mo si Jesus Christ sa iba. Yung isang puso na nag-aapoy with the presence of God, hindi nito kakayaning manahimik. Amen? Isang journey of change na yung story of grace ni Jesus Christ ay gagawin mong story of grace mo sa pagmamahal mo sa iba. So keep walking with Christ. Manatili tayong naglalakad araw-araw with Jesus Christ. Yung Emmaus story po ay nagpapakita lang ng full journey of transformation. From heartbreaking season, mga panahon na namumblema tayo at may kinakaharap tayong mga suliranin, to heart-searching reason kung tayo lang ay lalakad na kasama ni Jesus Christ. And from heart-searching reason, kung tayo lang ay makikinig kay Jesus Christ na kasama nating naglalakad, mapapalitan ito ng heart-burning passion. And this heart-burning passion ang magpapabalik sa iyo doon sa panahon na masigla ka sa Panginoon to heart-sharing mission. Ang paglalakad po natin with Jesus daily, ang ibig sabihin nito ay constant change. Step by step, word by word, moment by moment. Sabi nga ni Martin Luther King Jr., if you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, keep moving forward. Kung ikaw man ngayon ay hindi kayang mag-soar like an eagle,
tumakbo ka kasama ng Panginoon. At kung hindi mo kakayaning tumakbo, then walk with Christ. Kung hindi mo talaga kayang mag-walk with Christ, kahit gumapang ka, basta kasama mo si Yesu Cristo. Whatever you do, just keep moving forward. Tayong lahat ay tumayo. Isang challenge ang nais ko pong iwanan sa inyo. Don't stop walking. Don't stop listening sa Word of God. And don't stop inviting Him to stay sa buhay mo. Walk with me. Yan ang panawagan ni Jesus Christ. At sabihin din natin yan kay Jesus Christ. God, I am walking with you. I'm gonna walk with you. Kapag lumakad tayong kasama ni Jesus Christ, lahat ng road, kahit yung mga painful roads na nilalakad natin, ay magiging isang journey of change para sa glory niya. Heavenly Father, handa kaming lumakad na kasama ka. Hindi dun sa path na gusto namin, dun sa path na gusto mo. Hindi dun sa pacing na gugustuhin namin, kundi dun sa pacing na gusto mo. Dalhin mo kami, Panginoon, kung saan mo kami nais na dalhin. Sasama kami sa iyo, Diyos. At alam namin, Panginoon, na kung kasama namin Ikaw, if we are walking with you daily, if we are walking with you step by step, alam namin, Panginoon, that this will be a journey of history, isang journey ng pagbabago na kasama ka. Tulutan mo, Panginoon, na kung nanghihina man ang iyong mga anak sa oras na ito, ibigay mo sa amin, Panginoon, yung puso na nag-uumapaw, nagugustuhin pa rin namin na sumunod at lumakad na kasama ka. Tulot mo, Panginoon, na sa bawat step na meron kami, sa bawat paglakad namin, Panginoon, sa bawat moment ng paglalakad namin na kasama ka, maging bukas lagi ang aming mga tenga sa pakikinig sa iyo. Kasi dito lamang magiging maliwanag yung mga bagay na nagiging magulo sa aming isipan. Itulot mo, Panginoon, na sa lahat ng oras, Ikaw na Diyos namin ang naisin namin na kasama namin sa paglalakbay na ito. At i-embrace namin ang pagbabago na nais mo na baguhin sa amin. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Napakasarap po ng mensahe, no? Walk with me. Kailan po talaga na lagi tayong lumakad na kasama ang Panginoon. Amen po ba? Ngayon po, lalakad po tayo. Saan? Patungo po sa pagbibigay. No? Sabi po ng Matthew 6:33, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Napakaliwanag po ng sinabi ng salita ng Panginoon. Ang sabi, mga kapatid, malinaw sa salita ng Diyos na ang tunay na pagpapala ay dumarating kapag inuuna natin ang Diyos. Amen po ba? Kapatid, kung gusto natin lubos tayong pagpalain, unahin natin ang Panginoon sa bawat aspeto ng ating buhay. Hallelujah. Marami po dito mga magulang, tayo po ba'y napapangiti ng ating mga anak? Araw-araw. Parang wala akong kausap pa. Hallelujah. Amen po ba? Napapangiti po ba tayo ng ating mga anak araw-araw? Hallelujah. Ngayon, pangitiin natin ang Panginoon. Sa pamanong paraan? Sa pagsunod natin sa Kanyang kalooban. Dahil ang sabi nga po dito, no? Sa Malakias 3:10. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking tahanan. Subukin ninyo ako. Ngayon, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang pagpapala
hanggang sa wala ng pagkalagyan. Pinaalalahanan po tayo ng Panginoon. Ano po? Ang sabi ng Lord, subukin po. Una po, nakaranas po ako. No? Bagamat ako po ay sapol sa pagkabata ay mananampalataya na. Pero alam niyo po ba na dumaan sa buhay ko yung nag-struggle po ako sa tithing. Nangyayari po yan dahil tayo po'y tao. Amen po? Hindi lang po kayo, pati ako, sa totoo lang. Pero alam niyo po, nung ibinigay ko na sa Panginoon, totoo po, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat po ng bagay, idaragdag ng Diyos. Hindi mo pa ipinapanalangin, hindi mo pa hinihingi. Kapatid, andyan na. Ibinibigay na, hindi lang po sa material na bagay, kapatid. Ano po? Spiritual, physical. Yung pong walang nagkakasakit sa pamilya, pagpapala po yan. Amen. Hindi lamang po sa pangalang pera. Walang nagkakasakit. Sa totoo lang, simula po nung nag-pandemic, ang tagal ko pong hindi kumikita. Pero napakabuti ng Diyos. Hindi ko alam kung saan nagagaling ang biyaya. Amen po. Lalo po nung nag-aaral yung 3 naming anak. Hallelujah. Napagkamalan na nga po, sabi, saan kumukuha ng pera itong mga to? Kasi lahat po sa Lyceum pumapasok. Pero alam niyo po, ang Diyos po ang gumawa niyan. Hindi po ako. Hindi po si Mrs. Kasi sabi nga po, ulitin ko, seek ye first. Kapatid, unahin mo ang Diyos sa buhay mo. Ang Diyos magpapatotoo sa iyo. Ano sabi niya? Subukin niyo ako. Kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos ang masaganang pagpapala. Kapatid, pag hindi mo ginawa ito, sabihin ko sa iyo, pinagdadamutan mo ang Panginoon. Tingnan po natin, no? Pagkagising natin sa umaga, humihinga pa tayo. Paano kaya kung patigilin ng Diyos na 1 minuto ang hangin? Ano kaya, kapatid? Pero ang lahat po ibinigay sa atin ng Panginoon. Ganun po kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Lahat po ng mayroon tayo ay siya ang may-ari. Amen? Buhay natin siya ang may-ari. Ano mang mayroon po tayo sa atin, lahat po siya ang may-ari. Lahat po yan ay pahiram ng Diyos sa atin. Kaya kung gusto natin lalo tayong pagpalain, kapatid, sa anumang aspeto ng buhay, unahin natin ang Panginoon. Sa kalagayan ko po, alam niyo po ba, ang sabi ng mensahe, walk with me. Hindi po ako makakalakad kung hindi ko kasama si Kristo. Kasi wala na pong bakal yung pa ako. Pero wala po akong saklay. Wala po akong tungkod. Kaya sabi ko, Lord, ikaw ang paha at kamay ko. Nakakapagmaneho po ako kahit sa sulok ng Pilipinas. Nakakapaglakad po ako. Umaakyat po ako, tumatawid ako ng ilog. Pero wala saklay. Bakit? Walk with me. Totoo po yun. Kapag si Kristo ang kasama mo, kapatid, walang imposible. Amen po ba? Okay po, ihanda po natin yung pong ating tithes. Iba po yung tithes, iba po yung offering, kapatid. At kasama po dito, yung ating building fund. Huwag po natin kalilimutan. Kasi may malaking plano po ang Diyos sa church na ito. Amen po ba? Okay, sama-sama po tayo magkaloob sa Panginoon. Hear my heart, I
Hallelujah. Ating pong ipagpasalamat ang mga biyaya. O Diyos na makapangyarihan sa lahat na lumikha ng langit at lupa. God of Israel, God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. O Diyos na mahukbo, tanggapin mo ang aming kakayahan. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga offering. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming mga ikapo. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga nakayanan, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat buhay na nakapagkaloob at ang hindi nakapagkaloob, Panginoon. Pagpalain mo sila. Makasunod kami at makalakad kami, O Diyos, sa iyong palatuntunan upang patuloy kami makagawa sa iyong banal na ubasan. United in the Spirit. In the mighty name of Jesus. Sa iyo, Ama, ang papuri at pagluwalhati at pasasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen. Tinatawagan po natin ang ating mga kids, pati po ang mga babies, kung meron po dyan sa likod. Dahil today po ay Children's Month, palakpakan po natin ang ating Panginoon sa mga batang ito na dinadala, matyagang dinadala ng kanilang mga magulang dito sa atin pong church, sa CCFI SPB. Sabi nga po sa Bible sabi po ni Jesus, let the little children come to me. Kasi po ang mga puso ng mga batang ito ay napakabusilak. Kaya po ang mga batang ito ay blessing sa mga magulang po. And ipagpipray po natin sila. Ito na po ba ang lahat ng bata? Andyan na po. Ito na po lahat. Sige po, atin po silang pagpe-pray muna. Pagpe-pray po natin sila, stretch po natin ang ating hands sa kanila. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Lord, we praise you and worship you. Salamat po, Panginoon, sa mga batang ito, Lord God. Salamat po sa kanilang mga buhay, Lord God. Salamat po dahil sila po ay blessings, Lord God, sa kanilang magulang, sa aming church, sa community, Panginoon. Lord, patuloy niyo pong pagpalain ang mga batang ito, Lord God, ang mga babies din po, Panginoon, ang lahat ng mga batang ito, Lord God. Patuloy na amin po silang binibigay sa inyo, Lord God. Patuloy niyo po silang samahan, bigyan ng malakas, malulusog na pangangatawan. Ilayo niyo po sila sa anumang sakit, Lord God. Patuloy, Lord God, ang banal na spirito ang siyang manguna sa kanilang buhay, Lord God. Covering and protection, Lord God. At sa mga batang nag-aaral, Lord God, patuloy na wisdom at knowledge, Lord God. Sila po ay magiging head and not the tail, Lord God. Patuloy niyo pong bibigyan sila, Lord God, ng katalinuhan na nagmumula sa iyo, kasipagan, pagiging masunurin, magalang sa kanilang magulang, Lord God, at sa mga nakakatanda sa kanila. Patuloy niyo po silang pagpalain, Lord God, at ang mga magulang nila, patuloy niyo din pong samahan, pangunahan, Lord God, upang patuloy na mapalaki ang mga batang ito, Lord God, na may takot at pagmamahal po sa inyo, Lord God. Salamat din po sa mga kids teachers, Lord God, na tinawag ninyo. Patuloy niyo pong pagpalain ang mga buhay nila, Lord God. Patuloy niyo din pong ibigay ang desire ng kanilang mga puso. Bless niyo po sila, Lord God. Provide niyo po ang lahat ng pangangailangan nila, Lord God. We praise you and worship you, Lord God. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray, Amen. Huwag po muna kayong aalis at meron pong give ang ating pong church para sa mga batang ito. Yehey! Sana po ay magustuhan ninyo ng mga batang ito ang munting regalo po ng ating pong church. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
ating Diyos ay lumalakad na katabi natin. Amen? At siya ay lumalaban para sa atin. At dahil ang Diyos ay nasa sa atin, walang makapipigil sa atin na magpuri sa Kanya. Amen? Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Woo! God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. I will live. I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Yes, Lord! Hallelujah! Woo! Yes, patuloy nating pupurihin ang ating Panginoon. Amen! Dahil nasa sa atin ang Panginoon, nasa sa atin ang Holy Spirit, kayang-kaya nating gawin ang lahat. Katulong ang ating Panginoon. Hallelujah! God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name
oh God. Salamat, Panginoon, sa pagkilos mo, Panginoon, sa araw na ito, oh God. Patuloy mong pinapakita sa amin, oh God, na ang aming Diyos ay Diyos sa buhay at makapangyarihan sa lahat. And you are in control, oh God. Na maging sa mga ganitong pagkakataon, Lord, alam namin, oh God, na kumikilos ka. Sa kabila, Panginoon, na malaking bagyo, Panginoon, na parating, oh God, Lord, alam namin, oh God, na ikaw ang nagbibigay pa rin sa amin, oh God, ng desire, oh God, to still worship you, serve you, oh God, at patuloy na ikaw ang papurihan, Panginoon. And thank you, oh God, for this opportunity, oh God, that this Sunday we can come together and worship you, oh God, knowing, oh God, you have us in your hands, oh God. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang sentro, Panginoon, ng buhay ng bawat isa, O God. And Lord, we choose to walk with you, O God. At ikaw lamang ang magiging dahilan kung bakit kami gumigising kada araw, Panginoon. Kung bakit kami nagtatrabaho, kung bakit kami nabubuhay sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Maging ikaw ang maging dahilan, O God, ng lahat ng ito, O God. Salamat, Panginoon. Lord, patuloy po namin itinataas sa iyo ang aming iglesia, O God. Patuloy kang kumilos sa bawat isa, Panginoon, sa aming leaders, sa aming mga members, O God, and even to our outreaches, O God. Patuloy kang magpakahayag. Lord, maging identity namin, O God, ang paglakad, Panginoon, at nang naaayon sa iyong kalooban, ng paglakad, Panginoon, sa iyong light, O God, sa pagsunod sa iyo, Panginoon, at patuloy na ikaw ang maging Diyos, O God, ng aming mga buhay, O God. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagkukulang, hindi ka nagpapabaya. And yes, Lord, sa tuwing babalikan namin lahat ng ginawa mo, O God, sa tuwing titingnan namin kung paano ka kumilos sa aming mga buhay, wala kaming ibang magawa kundi ang magpuri, magpasalamat at dakilain ng iyong pangalan, O God. Kaya, Panginoon, Lord, patuloy niyo po kaming i-remind, O God, na Lord, ikaw ang aming tanging kailangan, ikaw ang tanging namin dapat sundin, at sa iyo lang kami, Panginoon, dapat manangan ng aming kalakasan, Panginoon, ng aming security, Panginoon, ay sa iyo lamang, Panginoon, magmula, O God. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Lord, kami po ay merong iniintay, Panginoon, na mga pagpapala mula sa iyo, Panginoon. Pero Lord, ngayon pa lang kami po ay nagpapasalamat na, Panginoon. Dahil Lord, alam namin, tinugon mo na, Panginoon, lahat ng aming mga prayer request, O God. Lord, ang aming new building, ang aming new sanctuary, Panginoon. Lord, alam namin ito po ay inihahanda mo na, Panginoon. At Lord, ito pong sanctuary ito, Panginoon, na ibibigay mo, Panginoon, ay magiging tahanan ng marami pang kaluluwa, O God. Where we can feel safe, O God, and secured when we worship you, O God. Salamat, Panginoon. Pero habang nandito pa lang kami, Panginoon, Lord, kami, Panginoon, ay gagampanan namin ang aming gampanin, O God. Na Lord, kami, Panginoon, ay magdadala pa, mag-share, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay at sa ano mang kami dalhin, O God. Na Lord, tunay na mag-reflect sa aming buhay na kami ay lumalakad kasama mo, Panginoon, na saan man dako, saan man kami naroon, O God, tanging salita mo lamang, Panginoon, at iyong kalooban ang nakikita sa aming mga buhay. Panginoon, meron pong bagyong parating, O God, pero alam namin kami po ay secured in you, O God. Ngayon pa lamang po, in the name of Jesus, in the powerful name of Jesus, ay amin ang winawasak ang bagyong ito in Jesus' name. You have no power, you have no authority over us in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Panginoon, sa mga ganitong pagkakataon, O God, Lord, mas lalo naming nakikita na meron kaming mas malaking Diyos, mas malaki sa aming bagyo, mas malaki sa aming bansa, mas malaki sa mundo, O God. Lord, you are the creator of heaven and earth, O God. At Lord, ang bagyong ito ay nasa kamay mo, Panginoon. Kaya Lord, kumilos ka sa aming mga buhay, O God. Lord, mas manaig, Panginoon, ang pag-asa, mas manaig, Panginoon, ang pananalangin sa bawat isa at ang pagtitiwala sa iyo, Panginoon. At Lord, kami, Panginoon, ay maging handa patuloy na maglingkod, tumulong sa iba, Panginoon, at maging
kinatawan mo, Panginoon, dito sa lupa. Na Lord, kami, Panginoon, na magre-reach out, Panginoon, sa mga taong nangangailangan, at kami, Panginoon, ay magiging ilaw saan mo man kami dalahin, O God. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat. Salamat sa katagumpayan, Panginoon. At Lord, ipapakita mo, Panginoon, that your favor is in us, O God, sa amin, Panginoon, na yung mga anak. At Lord, pagpapalain niyo po kaming lalo upang maging pagpapala kami, Panginoon, at upang mas madala namin ang salita mo saan man kami naroon, O God. Dahil Lord, baliwala ang lahat, Panginoon, kung hindi ka nakikita sa aming mga buhay, kung hindi kami lalakad kasama mo, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa aming pong preacher, kay Pastora Sharon. Salamat po sa mga leaders, O God. Thank you, Lord, sa mga ministers, volunteers, O God, mga nagvi-visit, O God, nagbabible study, O God, mga teachers, O God, lahat, Panginoon, ng kumikilos, O God, para makapagpatuloy ang gawain mo, Panginoon. And Lord, ang bawat isa ay bigyan mo ng puso na handang patuloy na magpaggamit at maglingkod sa iyo, God. Lord, sa aming paghihiwa-hiwalay, Lord, ang iyong pag-iingat at pagkilos ang sumaamin. Mga kapatid, ano man ang inyong prayer request, ano man ang ating mga hilingin, ang Diyos natin ay nakikinig, siya ay tumutugon. Hingin natin ang ating mga personal prayers. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, O Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala, sa iyong protection, O God. Mga kapatid, itaas natin ang ating kamay sa ating Panginoon. And may the favor and the love of the Father be evident in your life. The grace and salvation stay with you through Christ Jesus. The baptism and the guidance of the Holy Ghost rest upon you so that you can live with peace with one another and wait for the coming back of our Lord Jesus Christ with eternal confidence. Be blessed and be a blessing. All this we claim and pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And all God's children say, Amen.